What's up, KAG? Paano kung hindi aksidente ang mga rug pull? Paano kung may mga coin na ginawa talaga para bumagsak? At ang goal, hindi lang dahil sa pera, kundi para sirain ang buong crypto market. Sounds crazy, di ba? Pero oo, hihimayan natin to. Let's go! Alam mo, karamihan sa atin, pag may rug pull, ang iniisip agad, scam lang yan. Greedy kasi. Typical crypto story. Pero may isang theory na medyo mas malalim. Ang tawag dito, controlled opposition coin theory. Simple lang yung claim. May mga altcoin na intentionally ginawa para bumagsak. Hindi para yumaman yung developer, kundi para sirain ang tiwala ng tao sa crypto. Ang tanong, kung may ganitong nangyayari, paano mo malalaman kung alin ang legit? Isipin mo ganito, may group, may budget sila. Hindi problema ang pera. Ang goal nila, i-discredit ang entire industry. Paano? Gagawa sila ng coin. Maganda yung branding, may magandang roadmap, may mga influencer. Tapos, i-hype nila. Mapopromo tayo. Sasabihin nila, next Axie vibes. Community building kunwari. Tapos boom, yun na. Rug pull, nag-crash, yung mga nag-invest, mga investor, umiyak. Kukontrolin na ngayon yung narrative. Magkakaroon na ng sinasabi na crypto is a scam o wala kang mapapala dito. Ulit-ulitin mo lang yan ng ilang beses. Eventually, kahit mga legit na project, nadadamay. Ito yung part na kailangan grounded tayo. Walang solid proof na may centralized group na gumagawa nito. As in, wala. At dito nagiging delikado yung theory. Kasi madaling sabihin na, control dyan. Kahit hindi naman. Pero, ibig sabihin ba wala talaga manipulation? Hindi rin. Example, may meme coin na walang utility. Influencer back project na biglang nawawala. NFT games na hype lang pero walang gameplay. Hindi mo kailangan ng conspiracy para mangyari yan. Greed alone is enough. Ito yung honest take ko dito. Hindi ko fully binibili yung organized sabotage idea kasi may simple lang na explanation para doon. Ang mga tao, hinahabol talaga yung kita o yung pera. At kapag madaling gumawa ng token, lalabas talaga yung pinaka-worst behavior. Pero, ito yung importante. Kahit walang mastermind, ang epekto nito parehas lang. Nasisira ang reputation ng crypto. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Kung beginner ka at nakakita ka ng 3 rug pull ng sunod-sunod, mag-i-invest ka pa ba? Malamang, hindi na. At dyan pumapasok yung danger. Hindi mo na kayang i-distinguish kung ano yung legit, ano yung scam, o ano yung experimental. Lahat pare-pareho na sa paningin mo para mas malinaw. Sa simpleng paraan. Scenario A, may NFT game na sobrang hype. Gameplay, sobrang hina. Ang tokenomics, broken. Ang resulta, nag-crash. Hindi sabotage, mali yung design. Pangalawang senaryo, Scenario B, may coin na may celebrity, hinipe agad, pero walang real use case. Ang resulta, pump and dump. Hindi conspiracy, marketing exploitation. Ito, huling example, Scenario C, may multiple coins, pare-parehas ang pattern, pati yung timing pare-parehas. At pare-parehas din nag-collapse. Dito ka mapapaisip, coincidence ba o may pattern? Ano bang mga strength ng theory na yon? Bakit kumakapit yung idea? Pattern recognition. Ibig sabihin, paulit-ulit yung nangyayari. Emotional appeal. Mas madaling tanggapin na may tinatawag na kalaban. Narrative fit. Crypto versus institution. Ang weakness naman sa theory na yon, walang proof. Speculation lang. Oversimplification. Hindi lahat ng failure ay sabotage. Dangerous mindset. Pwede mong i-justify na naging bad decision dahil may nananabutahe. Example, nalugi ako kasi controlled opposition.
Hindi. Minsan, pangit lang talaga yung pinasok mo. Kung newbie ka, huwag mong isipin agad kung sabotage ba. Ang mas importanteng tanong, may real users ba? May actual gameplay ba? May sustainable ba na economy? Kasi kahit walang conspiracy, maraming project ang pumabagsak. Ito yung hindi obvious. Hindi kailangan ng kalaban para sirain ang crypto. Minsan, community lang mismo ang sumisira dito. Sobra kong mga hype. Napaka-unrealistic na expectation. Instant profit ang mindset. So ngayon, balik tayo sa tanong. Weaponize ba ang rug pulls? Possible? Yes. Proven? Hindi. Relevant? Siyempre. Pero sa dulo, hindi mo na kailangan malaman kung may mastermind o wala. Kasi ang tunay na laban, nasa desisyon mo. Hindi sa theory. Kaya next time na may makita kang next big thing, tanungin mo muna yung sarili mo. Project ba to o setup lang para bumagsak? At kung gusto mo pa ng ganitong mga breakdown, yung hindi lang hype, kundi real token talaga. Alam mo na. Game on!